Hello kaibigan! Ayan, so welcome back to my YouTube channel and welcome back kaibigan. Ayan, so in this video, is tuturuan kayo kung paano yung mga iba't ibang ways na dapat hindi natin gawin sa pag-register ng ating mga SIM card. Ayan. So dito, may nagtanong kasi sa akin na bakit daw ba yung ito, yung ganyan is ayaw ma-registered. So tuturuan kayo kung paano at kung ano ba yung mga bawal na gagawin natin once na mag-register tayo ng ating mga SIM card dito. Kahit sa Smart, Globe dito, at saka yung iba't iba pang SIM na bawal talaga. So, meron talaga mga bawal na pag-upload natin or pag-register natin sa SIM card. So, unahin na natin yung Globe. So, si Globe, meron siyang dalawang ways na kung paano tayo makapag-register. So, yung first is via link or website ng Globe. So, yun. Sa globe.com.simrig. So, doon tayo. At pangalawa, ay doon rin sa Globe One app. So, pwede tayo makapag-register doon. At ang nagustuhan ko talaga sa Globe One app is napakadali niyang i-register kaibigan. Ayan. So, wala na pasikot-sikot at hindi na kailangan mag-search ng simrigglobe.com dito sa Google or kahit anong browser. So, dito sa Globe One app is napakadali lang talaga mag-register dito. So, automatic na po siya at direct na po siya. Kung gusto niyo po malaman ng full details po ng pa-register sa Globe One app, ay meron po akong isang video dyan. So, pwede niyo po panoorin doon. So, naka-indicate po yun step by step. Kaya panoorin niyo lang po kung paano. Ayan. So, yung pangalawa, ay yung pangatlo pala, ay yung pinagbabawal dito ni Globe or kahit anong SIM registration ay itong ating mga ID. So, maraming case kung bakit hindi tinatanggap ni SIM, kung bakit ayaw niya tanggapin yung ating ID, lalo na sa Smart at Globe. So, napaka-stricto talaga nun. So, yung unang case na alam ko is yung ID na hindi valid. So, for example, yung student ID. So, bawal po yung student ID kasi pwede po yung ma-edit at hindi po yan valid. So, yung student ID is iba't ibang student ID kasi kaya hindi ma-detect kung anong student ID yung original at saka fake. Kaya pinagbabawal yan. Kaya may nagtanong sa akin kasi dito na bakit daw walang student ID. So, yun, wala talagang student ID kasi hindi naman talaga valid yung student ID. Kaya sa GCash ay hindi na rin yan tinatanggap yung student ID. So, yun. Kaya bawal. At saka, another thing is, yung minor, ayan, so bawal din mag-register yung mga minor. So, kung gusto niyo po mag-register yung anak niyo na minor, so ID niyo po gamitin. So, ID po ng guardians or parents yung gamitin niyo. Kaya yun. At ngayon, kung sino bang gusto mag-register ng mga ID nila or below 18, ay hindi yan tatanggapin. So, sayang lang yung effort at pagod nyo. So, wag nyo yan gagawin. At instead, gumamit kayo ng ID ng guardian nyo. So, for example, mayroong father nyo ng driver's license, yung mga father nyo, so pwede nyo po yung gamitin at ipangalan nyo po sa kanila. So, yun. At pagkatapos nun is ma-register na po yung inyong SIM sa pamamagitan ng ganyang process. Ayan. So, yun. So, ganun lang. At saka yung another thing is yung pagpipicture ng ating mga ID. So, tapos na tayo sa mga hindi valid ID. So, dito naman tayo sa valid ID, ngunit ayaw tanggapin pa rin ni Globe or Smart, TM or Dito. Ayan. So, bakit hindi tinatanggap? So, yan yung tanong ng karamihan sa vlog ko. Kaya ito na, sasagutin ko na sa inyo guys kung paano at kung ayaw tanggapin. So, yung una na yun is yung sinabi ko kanina na hindi valid at saka yung minor. At saka yung dito is another thing is hindi siya tatanggapin kasi blurred yung pagkakuha ng picture nyo. Yan. So, may picture kasi na basta lang makapag-picture is okay na. So, hindi ganun. Dapat consistent ka talaga at dapat ay gandahan nyo po yung pagkakuha ng picture ng ID nyo. Yan. So, hindi ibig sabihin na gandahan ay lagyan nyo ng filter. So, yan ay bawal na bawal dito kang Globe or kahit anong SIM registration or Smart. Kasi, kapag maglalagay kayo ng filter, so, doon na po
dire-refer yung sasabihin ko sa inyo sa pang-apat, which is yung no big MB. Ayan, so bawal yung malaking MB. So kapag lalagay kayo ng filter, so it means marami yung MB na masasayang or malalagay sa inyong mga picture, at pag-upload nyo po dun, ayun na. Yun na po yung nag-indicate na ayaw niyang tanggapin. So may nakalagay doon na sorry, or basta may nakalagay doon na yung MB mo is mataas. Kaya ang gagawin mo ay mag-retake ka agad at wag mo na lagyan ng filter. At saka sa akin ginagawa ko is nilalagyan ko ng lights, background lights. Ayan. So dapat nakatapat sa ilaw nyo yung ID nyo at saka yung cellphone nyo. So ganyan. So pwede na po i-flash yung cellphone ng camera nyo. So ganyan, para maging accurate at maganda po yung kuha ng inyong mga ID. Ayan. So ganoon lang, bawal yung filter. So na-try ko na rin yan at hindi yan tinanggap kasi umabot po siya ng 5 MB, which is yung sa ID po ng tinatanggap na mga SIM card is 2 MB lang po. So napakaliit lang. So it indicate po yun na wala po dapat na MB. So kapag nagpe-picture kayo na malaki ring MB kahit walang filter, so pwede po kayo mag-search doon sa sa Play Store. I-search niyo po doon MB reducer or gig reducer. So i-reduce niyo po yung inyong MB. So MB reducer, ganyan. So yun lang i-search niyo po at i-reduce niyo po yung gig ng inyong picture, so 2 MB or 2 MB or less. Ganyan, at doon tatanggapin na po yun Globe or kahit anong SIM card or smart. Ayan. So ganoon lang, 'di ba? So ngayon, nalaman niyo na kung bakit ayaw tanggapin. So sa take naman ng selfie, so sa pag-take ng selfie, mayroon kasing mga ilang ayaw pumunta sa take ng selfie. So ulit-ulitin niyo lang po yung process. Yan, take ng selfie, okay. Take ng selfie, okay. Yan, take ng selfie hanggang sa mapunta na po siya sa upload a selfie or upload a picture. So mag-change na po yan kasi naka-indicate na po kasi yan doon. Kapag ayaw gumana, so ulit-ulitin nyo lang po yung take a selfie or kahit sa ID, ganun pa rin. So pwede na po yun sa ulit-ulitin hanggang sa makalagay na po na upload. At yun, pwede na po yun ninyo i-upload ng picture or selfie or ID picture. Ganyan. So ganun lang. So yun lang sa aking ginagawa. Ayan. So in this video, so yun lang yung mga nalaman ko dito kung paano ba yung mga bawal na yan. So ganun lang. Wala akong ibang nalaman kaya yun. Kaya yung mga nalaman ko or na-experience ko, sinashare ko sa inyo. So lahat ng yun is na-experience ko talaga sa pag-register. Kaya yun, sana nakatulong ako dito sa pag-tutorial ko sa inyo sa video na to. Kung sa tingin nyo na nakatulong ako, don't forget to like and subscribe para malaman ko po kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video tutorial natin for today. Ayan. So, thank you po sa panonood. And I hope nakatulong ako. So, ngayon alam nyo na, try nyo na po. By the way, huwag nyo palang i-try. So, yung mga sinasabi ko sa inyo is napakabawal talaga. So, ngayon, alam nyo na. At huwag nyo na po yung subukan. Ayan. So, dito, thank you sa panonood. And God bless.